usapang wakwak tayo, no? Sino si Wakwak? Si Wakwak ay isang dilawan na vlogger, pero wala naman walang bilang walang bilang nagpapakilala itong paralegal, pero ang totoo niyan ang trabaho niya para illegal. Ngayon, gamit ang principle na the enemy of my enemy is my friend, naging kaibigan niya yung kaaway ko. Itago natin sa pangalang Girlaloo ng Canada. Ngayon, si Girlaloo of Canada, asar na asar yan at talagang umiiyak yan kay Madarahog. Kaya lang, hindi niya pinapakita. Kunyari, boy ang datingan niya. Sundukan tayo. Isama mo ba yung tatay ko? Tatay mo. Yung tatay mo, sundukan kami. Dalawa kayo ng tatay ko. Ganon. Oo, paboy siya, paboy. Pero, hindi umabra eh. Sinabi ko sa kanya sa message eh, gusto mo, umuwi ka dito, suntukan tayo. Hindi daw siya uuwi. Sayang daw yung pamasahin niya. Sos. Dami niyang palusot. O ngayon, naging magkaibigan tong dalawa. Siyempre, etong isa, sukol na ito si Girlaloo eh. Kay Madarahog, sukol na talaga. Sa mga fans niya na nagsasabing takot ako sa debate. Ayoko na makipag-debate dyan. Parang awa nyo na. Nagpapakita ng lubot yan. Bayot nga kasi. Tangina. O ngayon, so dahil magkaibigan na sila, tinuruan siya ngayon nito ni Wakwak. Ito gagawin natin, apostil. Yung law office, gano'n. Para illegal nga eh. Gano'n. Gano'n na nangyari. Sige, fight sila, fight. Ngayon, nagpa-cease and desist order. Ang tawag pa ni Girlaloo, cease and desist. Ewan ko ano nangyari doon. Tapos, may mga apostil daw, ready na, magpapail na ng kaso. Hinaantay ko yung kaso. Ngayon, itong si Wakwak, inaano niya, iniispiyahan niya, tinitiknikan niya yung isa naming kaibigan. Inaalam niya kung ano yung mga ginagawa namin. Nagwo-worry siguro. Nagwo-worry siguro yung kanyang tinuruan na, oy, baka may ginagawang masama si Madarahog. Kasi nga si Madarahog walang pera, kawawa, hampas lupa, walang makain, nakatira lang sa bahay ng kapatid niya, mangingiyot. Mangingiyot ng mga babae. Tapos bayot pa. Malanding bayot pa. Lahat na ginawa ni Girlaloo. Pero isang bira ko lang sa kanya. Tinawag ko lang siyang bayot, iyak siya. I am a mother, I am a father, I am a brother, I am a sister. You besmirch my reputation. Hindi ka nga marunong magbasa. Isinulat lang sa'yo, hindi mo pa alam basahin. Now, nangyari, inaalam kung ano yung ginagawa ko. Address ng kaibigan ko, inaalam para daw ma-issuean ng subpoena. Kasi isasama daw sa kaso. Para 3 daw kami na makasuhan. Ano ikakaso niya doon sa bagay, yung kaibigan ko na yun, sinabi din niya na bayot ito si Girlaloo. Kaya dapat din kasuhan. Ngayon, to si Wakwak, gusto niya malaman. So parang umiispiya siya doon. Ang problema, kinontra-kontra na siya doon. May mga pa legal pa, may mga pa saan ko ipapadala yung subpoena? Gusto lang kitang matulungan, mga ganyan. Syempre, nag-uusap kami ng kaibigan ko. Sabi ko sa kanya, hindi ba threat yan? Kaya lang wala naman tayong pang-file ng kaso para kasuhan siya dahil wala tayong pera Sila yung may pera Pero ito yung masisigurado ko sa inyo.
Yan si Wakwak at saka si Girl Lalo, mag-aaway yan. Mag-aaway yan. Kasi hindi madideliver ni Wakwak yung kanyang pangako na makukulong ako. Hindi rin niya hindi rin niya madideliver yung pangako na mananalo sila sa kaso sa pamamagitan ng apostil. Sabi ko naman sa inyo huwag ganun kasi. Huwag niyong huhusgahan kagad yung tao. Kabait-bait ko, balaw. Kabait-bait ko, Gerlalo. Nung una kitang ginawa ng content, kinorek lang kita. Nagalit ka kagad, pinersonal mo kagad ako. Tinawag mo kagad akong mandabaho. Hindi mo pa nga ako naaamoy. This is for you, Jesus B. Duque the First, also known as Madarahog in TikTok account. After giving you due notice through cease and desist letter to comply with my demands stipulated therein, 2. Recant all your false statement against my person, degrading my trade and profession. Lumagpas na ito sa makatwid, 48 hours nang lagpas from the time you receive the letter last March 4 ng morning. Today, 6:16 na ng March 6. Wala pa rin akong nakuhang sagot or pag-comply doon sa demand ko na nakasulat doon sa cease and desist letter. Therefore, I will conclude na nasa sayo ang pagpo-provoke, nasa sayo ang pag-insinuate, nasa sayo ang despite my effort to contain and to address the issue amicably out of court. Pero ikaw pa itong nagmamagaling na wala man akong ginawa sa'yo, nalaman mo lang na nag-volunteer ako na mag-witness kay Alfred na original mong binabalahura sa live, sa content, na which is hindi ko yun matanggap na gagawin mo sa isang taong kaibigan. Hindi ko yun matatanggap sa isang taong hindi ko man ka-close pero nakilala ko sa TikTok. Mali ang ginawa mo and I don't adhere fake news. I have no other recourse but to bring this up. Magkita tayo sa korte to get the justice I deserve. Masyado na Madarahog. To note, ito yung proof na okay ang iyong address, natanggap mo ang cease and desist letter, so therefore, hindi maging premature ang sabina ko para sa iyo. Please take note, magkahiwalay ang kaso ni Alfred against you, ihihiwalay ko din ang kaso against you. So kung ako sa'yo, brace yourself sa sirkumstansya na ikaw lang din ang may gawa. To add, ginawa ko itong content na to to convey na tapos na ang binigay ko sa yung oras to comply with my demands. Let's get it on, Madarahog. Dahil wala akong sino man na may binigyan ng karapatan para balahurain at maliitin ang pagkatao ko. That is contrary to law. Make me your Aphrodite, make me your